ako ho lamang ay humihingi ng pangunawa sa inyo, Direktor. Kaya ho kami nagtatanong ng ganito at baka kayo nahihirapan sumagot kasi kayo po ang isinangkalan sa amin ng City Hall eh. Dapat nga dito, Hindi naman po. dapat dito ang alam nyo yung Vice Mayor, Oo. yung proponent ng konsehal dito ang dapat na Tama. nakikipagdiskusyon sa amin eh. Kasi Para sila idepensa implement niya lang. Tama. itong ordinansa. Diba? And then si Mayor naman din, maaari mga tuwiran, ordinansa yan eh. Correct. Pinirmahan ko lang yan, ipinasa yan eh. Sino ang gumawa nito? Oo, diba? Oo. Ang Sino sisti po, nag-compute? parang kayo ang isinusubo ngayon na nahihirapan sumagot dito po sa katanungan. ng Hindi inyong, naman po. hindi kayo nahihirapan? Opo, Manong, Hindi kayo nahihirapan sumagot? hindi, nahihirapan po. Pero Manong, nahihirapan, ang okay. pagpapaliwanag, Opo, opo, sige po. kasi po, ito naman pong tinignan din po natin yung Section 47 po ng RA 9003. Oo. Nakalagay naman po doon yung mga pwedeng maging dahilan kung paano po tayo pwedeng mag-adjust ng garbage fee po. Isa po doon, tatlo po yung nakalagay, yung uri po ng basura, Mhm. yung dami po ng basura, Mm. at saka po yung layo po ng ating pong pagtatapunan. Yes, sir. So lahat Yes, sir. naman po ito, kinonsider po ito na Okay. ng mga dahilan na naaayon po doon sa tamang pagtataas po ng garbage fee. Opo. Pero, well, binanggit niyo po yan. But, meron na pong jurisprudence, sinasabi nga din, na yung pong pagtatakda ng singilin sa paghahakot ng basura ay hindi mo maaaring iugnay sa floor area ng establishmento o bahay. Yan pong sinasabi ng Supreme Court. Bagamat ito po malamang humantong sa hukuman na usapin. Pero just to inform you po, meron na po yung kaukulang kaso, Ferrer Jr. versus Bautista. Ang sabi po ng Supreme Court dito, no? Opo. Tying fees to land area or floor area, okay? And applying disparate rates between similar occupants does not reasonably measure waste generation nor correspond to statutory fee basis factors. Yan po ang sinasabi. Meaning, yun nga, sinabi ho ninyo kanina, per capita, na wala naman palang kaugnayan dito sa ordinansa, and then, yung nga po, ang inyong pagsingil, hango doon po sa laki ng square meters na inookupahan ng particular po na negosyo. Sir Kenneth, ano po? Opo. Opo. Tama po kayo, Manong Ted, kasi po, nung akin po din tinignan po yung naging kaso po ng Ferrer versus Bautista, isa rin din po kasi po yung kanilang pong ginawa po yata nung ordinansa nila ay siningil po sa mga household po at Opo. saka sa mga residente. Mm-mm. Ang sabi din po ng Supreme Court, kaya po nila yun pinatigil, hindi po yun reasonably related po sa waste generation po. Mm-mm. Tapos po doon na ang pag-i-impose po kasi ng tax po natin should shoulder po yung cost po ng waste management services. Opo. Waste management services and not to generate po Mm-mm. additional revenue Opo. for the city. Kaya ko po sinasabi Mm-mm. na yung laki po na itinaas, sana po maging tama po na maging enough na po siya Opo. para po ma-shoulder lang po yung gastusin ng syudad Opo. when it comes to solid waste collection Opo. and disposal. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!